Paulo Bulanggo at sabayan tayo ni Kobe para mag-flatland. So, ito na ngayon yung ikatatlong bahagi ng ating pagtuturo. So, sa ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-car cruiser, half hiker, at hitchhiker. So, check nyo na lang. Ang unang ituturo ko sa inyo is yung half hiker. Madali lang po ito. Ito po yung parang basic tricks at magiging entry niya para maka-hitchhiker ka. So, papakita ko na sa inyo. Hi mga guys, ito na nga papakita ko sa inyo kung paano mag-car cruiser. Tips dito is pag mag-start ka, dapat yung paa mo is nandito, yung right foot nasa back pegs, tapos yung left foot is nasa front left peg. So parang pipitikin mo pa front yung manibela, then habang pumipitik ka, pati sasaluhin mo yung seat, tapos i-balance mo siya ng ganito. So, pwede din na pag mag-practice ka, i-position mo lang ng ganito, tapos tutulak mo lang. So, no need na mag-entry ka muna or mag-exit. Gamayin mo muna yung balance sa ganitong position, parang ganito. Isa pang tips sa cruiser o paano mag-balance is dapat once ka ganito, dapat yung knees mo is yung knees mo dito is naka-bend, parang nag-absorb siya ng balanse. Kasi pag naka-straight, mahirap, dapat naka-ganyan lang. Tapos ito, yung kamay is parang nag-guide siya sa pag-balance, parang hinahatak-hatak mo. Then yung right foot, kasi ito yung nagbabalance na foot, dapat siya parang pakumpas-kumpas rin na parang gano'n. Nagme-maintain siya ng balance din. Tapos ito yung kamay na left, kasi yung pressure is nasa left foot, pag ganyan. So dapat yung kamay nito is parang hinihila niya yung bars na hindi pa pupunta doon. Dapat hila siya papunta dito. So para may maintain mo siya na car cruiser position. Yung advice ko rin is dapat naka-shoes kayo para at least hindi kayo magasgasan sa paa, or dapat naka-pads tapos naka-pants. Sorry at nag-slippers lang ako kasi nasa bahay lang. So pero dapat naka-shoes at complete gear talaga. So yan. Yung ikalawa kong ituturo sa inyo is yung half hiker. So if gamay mo na yung cruiser, pwede ka na mag-proceed sa half hiker. Tapos once ma-master mo itong half hiker, pwede ka nang mag-go into hitchhiker na. So ito, half hiker mo. Sa ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung half hiker. Parang kalagitnaan siya ng car cruiser at ng hitchhiker. So ito, kita ko sa inyo. Good.
So, yung tips dito is, let's say, gamay na gamay mo na yung car cruiser. So, habang nag-car cruiser ka, parang ilalapat mo yung right foot mo dito sa pegs. Parang ito, car cruiser, then apak mo dito, then once na nabalance mo na siya, iangat mo na lang yung kamay mo o ihiwalay mo siya sa bars. Tapos magbabalanse ka na parang ganito. So yung exit niya, almost same rin sa cruiser, ibababa mo lang tapos hawakan mo yung bars dito. So sa pagbalance ng biker, almost same rin sa cruiser, dapat yung knees mo is nakabend, parang nakaganyan ka. Nakabend yung balance niya. Tapos so kasi yung isang paa natin nasa kabilang pegs na, so wala nang mababalance. Yung magre-replace sa kanya is yung kamay na magkukumpas-kumpas sa parang gano'n para ma-balance yung bike. So ganyan ka, parang inaano mo siya. So yeah. So sa ngayon, ito na po yung ikatatlong bahagi ng pagtuturo ko sa inyo. So ituturo ko na kung paano mag-hitchhiker. So sa ganitong stage, siguro gamay nyo na yung cruiser, tapos yung biker. So pwede na tayo mag-proceed sa hitchhiker. So ito, papakita ko. Na to is medyo mahirap kasi parang nakatayo na yung buong bike na nakaganyan. So yung tips sa pagbalance is dapat same rin sa car cruiser at biker na nakabend yung knees, tapos yung kamay is nakaganyan-ganyan. Parang hinihila mo yung bike para mabalanse mo yung tricks. Tapos yung left hand is parang siya yung nagka-counterbalance rin na parang hindi ka palaglag. So, and then sa pag mag-entry ka sa kanya, same rin, parang dadaan ka muna sa car cruiser, then patungo ng biker, then papunta ng hitchhiker. So right out, almost same rin. At magbabalik ka lang sa mga posisyon. Hitchhiker, biker to cruiser, ride out again. So, ito. Sa ngayon, tapos na yung tatlong bahagi ng ating pagsasanay. So, pinakita ko na sa inyo paano mag-cruiser, biker, at hitchhiker. So, lahat ng mga tricks na ito ay syempre hindi sa isang gabi lang makukuha agad. Dapat pinapractice talaga. Kami noon nakuha ko ito siguro mga 1 month or so bago ko nakuha yung mga tricks. So yung key to success na dito is practice lang na mag-practice, at importante is masaya ka sa ginagawa mo. Nais ko po magpasalamat sa aking mga sponsor sa Splurty, sila sa Mimic Cycle Center. Sila po yung nag-cater ng enemy components. Check nyo po yung page nila, marami po silang parts na mapagpipilian. Tapos if nasa Bacolod, Iloilo area kayo, pwede rin nyo i-check yung Hidden BMX Shop para sa inyong mga parts and accessories. So hanggang sa muli, thank you.